Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito. Kung saan ang sabi dito ay Circle partners with Philippines exchange to boost USDC remittances. Ayan. Ito po ay tungkol sa mga exchanges natin dito sa Pilipinas. Ayan, nakipag-partner po ang Circle. Ayan, Circle partners. Ayan, sa mga Philippine exchange para i-boost ang USDC remittances. Ang USDC ay isa po itong stable coin. Yan, para gamitin natin dito sa ating bansa bilang mga remittances. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, global stablecoin firm Circle announced a new partnership with leading Philippine crypto platform Coins PH to drive the adoption of USDC for payments and remittances. Ayan. Ang Circle, global stablecoin firm na si Circle ay naglabas po ng kanyang pahayag sa kanilang bagong kapartner dito sa ating bansa na isang Philippine crypto exchange platform na walang iba kundi si Coins PH. Ayan. Isa po ito sa mga pinakasikat na platform ng crypto dito sa ating bansa, ang Coins PH. Marami pong gumagamit niyan. Ayan, para yung dahilan raw po kung bakit sila nagkaroon ng partnership ay para i-promote ang adoption ng USDC. Isa po itong stable coins. Yan, para gamiting pambayad at mga remittances. The collaboration aims to leverage USDC's speed and low cost to improve expensive traditional remittance channels for Filipinos. The Philippines receive over $36 billion in remittances annually. Ayan. Para yung USDC po kasi ay mabilis at saka mababa yung kanyang transaction fee kung ikukumpara po natin sa mga traditional, yung mga common na ginagamit natin na bilang remittance. Ayan. Napakamahal yung mga nakasanayan na nating mga ginagamit. Yan. Kumpara sa USDC. Yan. Kasi yung USDC, napakabilis po talaga nito. At saka mababa pa yung babayaran natin dito, yung kanyang transaction fee. Pero yung kung pag nasubukan po ninyo yung traditional mga remittances ay yan, lalaki po ng kanilang mga charges. Ayan, at saka yan nga, medyo mabagal din kasi kailangan mo pang manual po yung processing niyan. The Philippines receive over $36 billion in remittances annually. However, the current options like wire transfer involve high fees of up to 5.7% in slow settlement times. Ayan, totoo po yan. Yung wire transfer ay napaka taas yung kanyang transaction fee. 5.7%. Ayan. Subukan ko po ito, talagang laki po ng kanilang binawas. Yan, kaya medyo matagal pa yung kanyang settlement. Pwedeng umabot po yan ng 3 days. Ayan, the partnership will promote USDC as a faster, more accessible alternative. Yan, yung USDC ay talagang kung pag-send na yan ay mga ilang segundo lamang yan. The new partnership will boost USDC remittances. Educational initiatives will help Filipinos abroad to use USDC for smoother cross-border transfers. Circles and Coins PH plans to highlight USDC's utility for the unbanked, which account for 44% of Philippine adults. Yan, with nearly 18 million users, Coins PH can significantly expand access and visibility to USDC in the Philippine remittance corridors. Stable coins like USDC offer a compelling payment rail for global money movement. Collaborations with local exchanges create an on-ramp for converting to fiat currency. Ayan. Circle grows USDC's presence worldwide. Teaming with influential regional platforms like Coins PH unlocks new real-world use
cases beyond just trading. The partnership exemplifies the stablecoin's expanding role in the mainstream fintech. Yan po. USDC, bakit kaya si USDC? Ayan, gayong mas sikat po si USDT. Ayan, pero okay na rin tong si USDC. Ayan, matindi na rin yan ay stablecoin. Napakasikat na rin po yan. Ayan. Siguro ay baka susunod na rin yung ibang mga crypto platforms natin dito sa Pilipinas. Ayan, hindi lamang siguro si Coins. Ayan. Kaya maganda po talaga. Maganda po talaga yung plano nila rito na gamitin ang USDC bilang mode of payment dito sa ating bansa. Talagang makakatipid tayo rito sa mga transaction fee at syempre mas magiging mabilis yung transaction, yung kanyang transaction speed. Yan, hindi natin kailangan na maghintay pa ng mga ilang araw bago mai-credit sa ating mga accounts. Ayan, yung ating mga remittances. Ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.